Uy, magandang araw mga guro't mag-aaral. Ako nga po pala si Dustin Dave Lavide mula sa Baitang 10, Pangkat Cordiality. Hangad ko'y nasa mabuting kalagayan. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna'y mananalangin at susundan ito ng ating pambansang awit. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Panginoon, kami nananalangin sa iyo. Pauna na ang aming pasasalamat sa buhay at kalakasan na aming tinataglay sa araw-araw. Panginoon, pinagpapasalamat rin namin sa iyo ang iyong patuloy na pagpapala, paggabay sa amin. Panginoon, sa aming aralin na tatalakayin, ikaw nga magbigay sa amin ng saganang katalinuhan at karunungan upang aming matutunan at maunawaan ang aralin na aming pag-aaralan. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga oras na ito. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Para sa araw na ito, inaasang matamo natin ang kasayang pagkatutong nakabubuo ng isang aralin, alinmangakdang, palitikang, pinitanan. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang aralin tungkol sa akdang Ampuitas ni Kitty Mapasat mula sa bansang France. May ipapakita ko sa inyong mga mangungusap hango sa may lingwe. Pumili kayo ng isang emoji na naglalarawan ng damdamin ng tukoy. Audio Jungle. Una, si Matilde ay isang maganda at kahali-halin. Ano ang sagot mo? Para sa akin ay puso dahil maraming humahanga sa kanya. Pangalawa, para kay Matilde, hindi bagay sa kanya ang pagdurusa at kahirapang kanyang nararanasan. Ano ang sagot mo? Para sa akin ay anggulo dahil may kanya-kanyang tayong desisyon. Pangatlo, sa buhay, lahat tayo ay nakakaranas ng lungkot at saya. Ano ang sagot mo? Para sa akin ay iiyak dahil ito ang realidad sa buhay at hindi sa lahat ng oras tayo ay masaya. Gamit ang maikling kwento, pag-aaralan natin kung paano isinasagawa ang isang suring basa. Pansinin ang nasa graphic organizer kapag sinabing suri, ano nga ba ang unang pumapasok sa isip niyo? Suri. Alamin. Siyasatin, analisahin, at pag-aralang mabuti. Kapag sinasabing suri, kinakailangan pag-aralang mabuti ang isang akda o isang bagay. Basa. Ano naman ang basa? Ito ay katumbas ng read sa wikang Ingles. Read. Pag-unawa, pagbigkas, at pagtunghay sa nakabasa. Ang
Ang suring basa ay isang maikling pagsusuring pampanitikang paglalahad ng sariling o palagay ng isusulat tungkol sa akda. Ang layunin naman nito ay mailahad ang mga kaisipang matatagpuan sa isang akda at ang kahalagan nito. Pero, paano sinasagawa ang suring basa? Una, dapat na alamin muna kung anong uri ng aktang pampanitika ang susunod. Kailangan alam ng sumusuri kung ito ay malikling kata, tula, nobela, sanaysay, saysayan, at iba. Pangalawa, gumawa muna ng synopsis ng akda o maikling dagong bago sumula. Piliin lamang ang mahalagang katangian ng akda sa pagbuo ng lahat. Pangatlo, ipahayag ang kaisipan sa tiyak at malinaw na paraan. Pang-apat, gumamit ang pananalitang matapat upang maging mabisa ang pagsusulit. At panghuli, pahalagahan ang paraan o estilo ng pagkakasulat sa akda. Sa puntong ito, alamin naman natin ang format ng suring basa. Ito ang magsisilbing gabay ninyo sa pagsulat na sa gayon ay makabuo ng isang maayos na akda. Panimula. Una na rito ang panimula. Sa panimula ay ihahayag kung anong anyo ng panitikan ang akdang susulitin at saang bansa ang nagaling o isinulat, kikilalanin din kung sino ang sumulat ng akda at kung ano ang mga bagay na maaaring nag-udyok sa kanya upang likitin ang akda. Susuriin din ang kahalagahan ng akda, ang layunin ng pagkakasulat nito, layunin nitong manghikayat, magpakilos, manuliksa o magpapasa, at iba pang maaaring dahilan ng pagkakasulat nito. Pagsusulit nilalaman. Sa bahagi ito ay susuriin ang tema o paksa ng akda. Ito ba'y makabuluhan, napapanahon, o makatotohanan? Susuriin din ang mga tauhan sa akda kung sila ba'y anyo ng mga taong tinghala ng ang kanilang ginagalawan, nagsasalita, at kumikilos ayon sa panahon kanilang kinagisnan ang mga taong lumikha, nagbuwasak, nabubuhay, o nakamatay. Kasama rin sa binibigyang pansin sa panunuling pagpanitikan sa paligiran at panahon sa flow ng akda. Ang siyang sanhi ng kalagay ng katayuan ng tao. Mahalaga ring suriin ang palakas ng mga kapitan. Ito ba'y gasgas o lumang mga pangyayari o kaya'y isang kakaibang pangyayari ang inilalahan? May bagong bihis ba ito, bagong anyo, bagong anggulo at bagong pananaw? Magkakaugnay ba ang mga pangyayari mula sa simula hanggang sa wakas o may kalabuan sa kilalahat? Ano ang mensaheng hatid ng akda? May natutunan ka ba sa nilalaman ito? Hindi rin dapat kaligtaan sa bahaging ito at pagsusuri sa kulturang nasasalamin sa akda. May nakikita ka ba ang uri ng pamumuhay, paniniwala, o kaugalian ng kulturang nangingibabong sa akda? Naka-influensya ba ito sa ibang tao sa bansa? Pagsusulit pang kaisipan. Sa bahaging ito ay pagtutuunan ng pansin ang kaisipan o ideyang taglay ng akda. Mahalagang masuri sa akda ang mga kaisipang ginamit sa batayan sa paglalahad ng mga pangyayari. Tukuyin ang mga kaisipang ito at suriin kung ito ba ay umiiral na tanggap at pinatutunayan ng mga tiyak na sitwasyon o karahasan sa akda. Ang katotohanan ito ba ay universal, ligas sa tao at lipunan, mga batas ng kalikasan, sistema o paniniwalang kumukontrol sa ating buhay. Susuriin din ang estilo ng pagkakasulat ng akda. Epektibo ba ang paraan ng paggamit ng mga salita? Ang pagkakabuo ba ng akda ay angkop sa antas ng paggunawa ng mga mamabasa? Mabisa ba ang estilong ginamit o masining ba ang pagkakagawa ng akda? Magugustuhan ba ito ng mga mamabasa? Buod. Ika-apat na bahagi naman ang buod. Banggitin lamang ang mga mahalagang detalye at hindi na kailangan ibuod ng mahaba ang istorya ng akda. Sa bahaging ito, ating panoorin naman ang kwintas ni Guy de Maupassant. Ang Kwintas ni Guy de Maupassant.
Si Matilde ay isang babaeng nagtataglay ng kagandahan at sadyang kahali-halina. Ngunit sa kasawiang palad, siya ay isinilang lamang sa isang kapuspalad na angkan. Siya ay nagpakasal lamang sa isang lalaking may mahirap ding pamumuhay na ang pinagkakakitaan ay tagasulat lamang sa isang pampublikong paaralan. Ang buhay niya ay naging taliwas sa kanyang pinapangarap sapagkat ayon sa kanyang paniniwala, ang isang katulad niya na isang babaeng maganda at kahali-halina ay hindi bagay sa pagdurusa at kahirapan na kanyang nararanasan. Isang araw ay dumating ang kanyang asawa na si Ginoong Loisel at ibinalita nito sa kanya na sila ay inaanyayahan sa isang kasayahan sa Ministro ng Instruksyon Pampubliko. Ngunit ito ay hindi ikinatuwa ni Matilde sapagkat ayon sa kanya ay wala siyang isusuot na magandang damit para sa kasiyahang iyon. At dahil mahal siya ng kanyang asawa, ay binigyan siya nito ng pambili ng isang bestida. Gayunman, si Matilde ay hindi pa rin nasiyahan, sapagkat wala man lamang daw siyang alahas o hiyas na maisusuot. Kaya naisipan niya na umihiram ng isang magandang kwintas sa kanyang mayaman at matalik na kaibigan na si Madame Forestier. Hindi naman siya hinindian nito at agad din na nakahiram. Naging lubos ang kaligayahan ni Matilde ng gabing iyon, sapagkat naging angat ang kanyang kagandahan sa mga babaeng nandoon at marami ang humanga sa kanya. Pagkatapos ng kasiyahang iyon ay umuwi na sila ng kanyang asawa. Masayang masaya si Matilde, ngunit pagdating nila sa kanilang tahanan, ay napansin niya na nawawala ang kwintas na hiniram niya sa kanyang kaibigan na si Madame Forestier. Kaya naman, naisipan nila na bumili ng katulad ng alahas na iyon upang maisauli kay Madame Forestier kahit pa nga ito ay may kamahalan ang halaga. Dahilan upang sila ay maghirap ng dahil sa pagbabayad ng kanilang mga utang upang mabili lamang ang pintas na iyon. Pagkalipas ng 10 taon, natapos na nilang bayaran ang kanilang mga pagkakautang. Sa hindi inaasahan, ay muli silang nagkita ng kanyang kaibigan na si Madame Forestier. Nagulat pa ito at nagtaka sa itsura ni Matilde dahil malaki na ang pinag-iba nito. Nasabi ni Matilde na kaya sila naghirap ay dahil sa pagkawala ng kwintas na hiniram niya rito at napilitan sila na bumili ng kapalit nito kahit sa mahal na halaga. Ngunit ayon kay Madame Forestier, na ang kwintas na ipinahiram niya kay Matilde ay isang imitasyon lamang at ito ay nagkakahalaga ng 500 prangko lamang. Ngayon, kumuha kayo ng ballpen at papel at sagutin natin ang gawaing ito. Isulat ang bilang 1 kung ang bahaging binasa ay para sa panimula, bilang 2 naman kung pagsusuring pang nilalaman, bilang 3 naman kung pangsusuring pangkaisipan, at bilang 4 kung buon. Handa na ba kayo? Tara! Una, ang mga pangyayari sa kwento ay nagpapakita ng katotohanan na ang labis na pagpapalayaw sa sarili ay nagdudulot ng kapamakan katulad ng sinapit ng pangunahing tauhan na si Matilde. Malawa, si Matilde ay nagnanais na maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at panginambuluhan ng ibang babae. Isang gabi ay natupad lahat ng kanyang pinapangarap dahil sa diamanteng kwintas na ipinaham sa kanya ng kamayang kaibigan si Madame Forestier. Ngunit ang kwintas na ito ang naging mitya ng 10 taong bangungot sa buhay nilang mag-asawa. Pangatlo, ang akdang ang kwintas ay kwento ay sinulat ni Guy de Maupassant na naglalayong ipakita ang larawan ng isang may bahay na labis nagpapahalaga sa kanyang kagandahan at katanyagan. Pang-4, nasasabing masining ang pagkakagawa ng may akda sa kwento. Ang pagkakasalaysay ay nilakipan ng maraming paglalarawan upang ipakita ang sistema ng pamumuhay ng mga tao sa bansang France kung saan nanggaling ang kwento. At panghuli, pinakamaganda at mabisang estilo ang ginamit ng may akda sa pagwawakas ng kwento. Inilalarawan niya sa kilos at pananalita ang pagmamalaki ng pangunahing tauhang si Matilde na napagtagumpayan ang napalaking pagsubok na dulot ng pagkakawala ng kwintas. Ngunit ang nakakatuwa para sa tagabasa ay ang pagbubunyag ni Madame Forestier na ang kwintas na iyon ay isang huwad lamang gawa sa puwit ng basa.
Siguraduhin na isulat ninyo ang inyong mga sagot sa sagotang papel na inilaan namin para sa inyo. Hanggang sa muli!